Okay, everybody say praise the Lord. Let us all pray for our devotional. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo, kahit paman sa bagong sigla at lakas na aming taglay sa umagang ito. Pagpalain niyo po kahit paman ang aming pananampalataya, aming pananalig, ang aming paninindigan, na kami po ay palakasin ninyo. Without you, we can do nothing. So Lord Jesus, we come unto you to renew our strength. Para sa ganon ay lagi kami, Panginoong Kristo, sumasagana sa mga mabubuting gawa at lagi naming naiiwasan ang lahat ng mga kasamaan. Pagpalain niyo po, Lord Jesus, ang aming devotional. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa umagang ito. Parating niyo po kahit man ang inyong mga mensahe sa bawat pakinig at bawat damdamin ng inyong mga anak upang magsisilbi po ito na liwanag at magsisilbi ito kahit man ang pagkain ng aming kaluluwa na magpapalakas. So Lord Jesus, be with us as you have said, all things whatsoever you desire in prayer, believing ye shall receive. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Right, please be seated. Let us open our Bible on Psalms 27, verse 8. Pakibasa po. Praise the Lord. When thou said, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. Yes. So, napaka-importante po na hanapin natin ang Panginoong Diyos. Yung kanyang mismong muka niya. Yung kanyang mismong presensya. Di ba ito yung sinabi niya sa Second Chronicles, chapter 7, verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. So, yung muka ng Diyos ang ating hahanapin. Paano natin masusumpungan ang face ng ating Panginoong Diyos? Kung si Duterte, nahihirapan nating makita muka sa muka. Kung yung mga matataas na mga tao sa sanglibotang ito ay nahihirapan tayong makipag-meet sa kanila personally, like mga presidente ng iba't ibang bansa, nahihirapan ka magharap sa kanila. Ang dami kayang harang, ang dami kayang mga matatawag nating mga security guards na sasala sa iyo. May mga appointments pa yan, kung ano-ano pa. How about the one who created the universe? How about the Most High? How about the true God? Paano natin masumpungan yung kanyang muka? Paano natin masumpungan yung kanyang presensya? Ayon sa kanyang banal na salita, if you seek Him with a whole heart, you can find Him. Kung buong puso ang paghanap natin sa Kanya, masusumpungan natin Siya. So, hindi gawang biro. Hindi basta-basta. Pag sinabing wholehearted ang paghanap mo sa Panginoon, maraming mga pagsubok, maraming mga hadlang, maraming mga difficulties, maraming mga persecutions. Kaya nga sinasabi diyan, all that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. To test us, whether talagang dibdiban ba talaga yung paghanap natin sa Kanya. Whether hihinto tayo, whether tatalikod tayo sa mga pagsubukan na yan. Kaya if ever we seek His face, we have to seek Him with the whole heart. Without any single percentage of any doubt. No? Wala bang kahit isang percent o 0.1% na pag-alinlangan ang paghanap mo dyan sa ating Panginoong Diyos. Do not stop until you can find God. So, when thou said, seek ye my face, how do you seek God? Whole heart. My heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. So, pag mahanap natin ang presensya, ang muka ng ating Panginoong Diyos, anong mangyayari? Mapalad tayo. No? You are not being forsaken by God.
you are, or God is beside you. Nasa gilid ang Diyos sa iyo. Sumasama sa iyo. Kaya kinakailangan huwag nating hayaan na magkaroon ng barrier o magkaroon ng between o magkaroon ng hindrance ang muka ng Diyos dito sa atin at dito sa atin ang muka ng Diyos. Kaya anong sinabi dyan sa verse 9? Pakibasa po. Praise the Lord. Hide not thy face far from me, put not thy servant away in anger. Thou hast been my help, leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. Yes. Had you experienced with God? Naka-experience ka na ba sa Diyos na iyong nahanap sa buhay mo? So if you experience it already, hindi mo na gusto na siya ay mawala sa iyo. Kaya nga sinasabi dito, hide not thy face far from me. Put not thy servant away in anger. Thou hast been my help. So meron kang karanasan sa Panginoong Diyos nung nahanap mo siya. Ayaw mo na siyang mawala sa buhay mo. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. What you had experienced with Him. Ano ang na-experience mo sa Diyos? Salvation. Salvation from what? In any situation, in any kind of trouble, whatever you may say, sickness, problem, difficulties, ano-ano pa. Ang Diyos ang iyong tagapagligtas. Aksidente, ang Diyos ang iyong tagapagligtas. In the point of death, ang Diyos ang iyong tagapagligtas. Attacked by the devil, ang Diyos ang iyong tagapagligtas. So if you find God, you will experience His salvation. Kaya ayaw mo na siyang mawala sa buhay mo. Ayaw mo na siyang mapalayo sa iyo. Ayaw mo nang makubli yung kanyang muka sa iyo. Kaya ganun po ang experience natin sa Diyos pag nasumpungan natin siya. Napakadakila ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, sometimes God permits trials in our lives. Kung siya ba talaga ang higit sa buhay natin? Siya ba talaga ang higit sa puso natin? Kaya merong mga statements, merong mga saying ang ating Panginoong Hesukristo. If you cannot hate your father, your mother, your brother, your sisters, even your own self, you are not worthy of me. Ano ibig sabihin yan? Kung ang ama at ina ay maging balakid sa pagsunod mo sa Diyos, pag hindi mo kaya, sila ay i-hate para lang sa Kanya, hindi ka worthy sa Kanya. Kung ang sisters, brothers, ang balakid or hadlang sa pagsunod mo sa Diyos, at kung hindi mo silang kayang i-hate para lang masunod mo ang Diyos, hindi ka worthy sa Kanya. Kahit yung sarili mo, kung hindi mo kayang i-deny, i-hate para lang masunod mo ang Diyos sa buhay mo, you are not worthy of Him. Kaya sa buhay natin, it is not just saying, Lord, I seek Thee with my whole heart. Pagdating pala ng pagsubok, diyan makikita ng Diyos how many percentage in your heart ang Diyos sa buhay mo. Yung pala, sometimes 50-50. Yung pala, sometimes mas lesser pa kaysa sa libutang ito, kaysa mga tao sa sanglibutang ito. That's why God trieth the righteous to seek what is in your heart, what is in your mind, whether you seek Him with a whole heart or not. Kaya mag-ingat tayo. If God will say, seek me with your whole heart, yes, Lord, I will seek you with my whole heart. But the question is, could you pass the test? Mapasahan mo ba yung test na yan? Kaya anong sinabi dyan sa verse 10, pakibasa. Praise the Lord. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Yan. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Ito po yung na-experience ko actual sa buhay ko.
ganitong pangyayari. There was a time na may pagsubok talaga sa buhay ko. For the first time in my life, naka-attend ako ng New Year service or prayer sa holy place. No? Sa panahon pa ni Pastor Samuel Algabre. And before that New Year, there was a revelation through prophecy, a known tongue with interpretation. Nagsabi ang ating Panginoong Hesukristo, mga anak ko, this coming New Year, salubungin ninyo sa pagluhod, sa pagdalangin dito sa akin, at ako ang tutulong at liligtas sa inyo sa bagong taon na inyong haharapin. So, yun ay binigyan ko ng kahalagahan sa puso ko. Nung araw na lang binibilang, parang kinakabahan na ako. Kasi alam ko, meron akong natatanaw sa unahan na hindi papayag yung mga magulang ko, lalo na yung tatay ko, kung sakaling ako ay doon mag-New Year at hindi sa bahay. Tama nga. Pagdating ng panahon, nagpaalam na ako. Nag-pack up na ako. Talagang ready na ako. Yung pala napapansin na ako ng tatay ko, meron na siyang napapansin na itong anak ko, talagang matigas ang ulo nito. Hahamunin naman niya ako. Aabangan ko ito sa pintuan para sakali man dadaan siya, hindi ko siya padadaanin, hindi ko siya paalisin magpakailan pa man. Hindi ko siya hayaan maglabas sa New Year na ito kung saan siya mag-New Year. Dapat dito siya sa bahay. Ay ako, hindi man ako nag-alis sa bahay, hindi nagpapaalam. Whether they will permit me or not, I have to ask permission from them. Yun na. Tama, pag tingin ko sa pintuan, sarado. May nakaabang diyan sa harapan ko, yung tatay ko. Nakagano na. Sabi ko, tay, paalam po ako. Doon po ako mag-New Year sa holy place, sa Aywa. Yun ang revelation ni Lord Jesus. Ay, nako. Sabi ng tatay ko. Ano? Sabi ng tatay ko. Ibig mong sabihin, bibirahan mo kami ng layas, reunion natin. Wala ka sa bahay. Bakit? Mahal mo pa si pastor kaysa akin. Hindi mo ba alam? Ako nagpakain sa iyo, ako nagpaaral sa iyo, ako nagpalaki sa iyo. Dami na niyang salita. Hinayaan ko lang siyang magsalita as a respect. Never talk while your parents is still talking. Do not answer them while they are still in talking. Pinahinto, hanggang nahinto siya. Sabi ko, tay, huwag niyong angkinin ang lahat. Kahit kayo, hindi si lolo at lula ang nagbuhay sa iyo, kundi ang Panginoong Diyos. Ginamit po sila. Ganon din po ako. Ang Panginoong Diyos ang nagbuhay sa akin, nagpalaki sa akin, ginamit po kayo. Ibig sabihin, kung wala ang Diyos, wala tayong lahat dito sa mundo. Hindi! Pag sinabi kong huwag kang umalis, huwag kang umalis. Doon na. Sinabihan ko na siya, tay, I ought to obey God rather than man. Sinabihan ko na, yung mga verses na pang walop talaga ba? I ought to obey God rather than man. Ayaw pa rin pumayag. Ano kaya ang versikulo ang makaano ito? Sigundahan ko. Tay, kung hindi po kayo papayag, if my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Ayaw pa rin. I-recite ko na yan. Last talaga. Yun na. Sinabihan ko na siya, tay, papayag man kayo o hindi, kasi hindi ikasasama itong lakad ko. Ang Panginoon ang sinusunod ko. If I perish, I perish. Yun ang last na ano ko. Pagsabi ko sa kanya, if I perish, I perish. Yung ala Esther ba na style. Kumuha ng kutsilyo yung tatay ko, napansin ko Umalis ka agad.
Narinig ko yung drawer doon sa lalagyan ng knife sa counter. Alam niyo yung knife ng nanay ko kasi ano yun eh, karinderya ang ano namin negosyo. Hindi yan basta-basta ng knife ng gamitin. Colonial na knife. Yung napakatalas talaga. Yung ginagamit ng mga matadero dyan sa sa palengke, ganun, pareho. So, narinig ko, kumuha ng, naghintay na lang ako, merong dito sa likod ko, gaganon. Eh, iba man ang kumalabog, parang frigidaire. Ganun. Tapos, hindi na ako naglingon-lingon kasi naghintay na lang ako sa kanya kung anong sagutin niya. Hanggang napansin ko, merong ini-slice. Kasi ang nanay ko, tuwing New Year, gumagawa yan ng ham, yung parang bola na malaki. Magaling magluto yung nanay ko ng ham. Yung pala, yung ham na buo, hinati ng tatay ko. Tapos binalot niya ng aluminum foil. Pagtapos, humarap sa akin. Sabi niya, anak, sabihin mo si pastor, buong puso ko itong ibibigay. Para hindi ako makapaniwala. If a man's ways please the Lord, he can make his enemy to be at peace with you. Totoo talaga. Praise the Lord. Kaya pagdating ko doon sa simbahan, pagsabi ko kay pastor, pastor, bigay po ng tatay ko. Sabi ni pastor sa akin, akala ko kaaway ako ng tatay mo dahil sa iyo. Eh, praise the Lord po, pastor. Ini po yung puso. Hindi alam ng mga magulang ko, I am doing it not only for myself, but I am doing it also for their sake. Praise the Lord! Kaya yung pag-seek natin sa Panginoong Diyos, we are not doing it for our own selves only, but we are doing this for the others, for our family, for our loved ones, for all people of the world. That's why Jesus said, I sanctify myself so that they might be sanctified. Paano natin sila matulungan sa kaligtasan kung tayo mismo hindi nagsisika para tayo din ay maligtas? Kaya, praise the Lord, sabi ko, salamat. Kinuha ni Lord Jesus si tatay. Sino ang tinatawag niya bago siya namatay? Yung youngest niya na anak na lalaki. Lagi nagtatanong, lagi nagpapapray, lagi nagpapagabay. So, tingnan mo, naano rin sila, nagkaroon din sila ng Noon, pag i-introduce nila ako sa mga kaibigan, iba, negative. Ay, Dan, may anak ako dyan. Parang bola sa bowling, nakanal na. Wala nang punto sa buhay. Kaya, pagsabihan mo ngayon, baka maniwala pa yan sa'yo. Eh, nung na-enlighten na sila, proud na. Alam mo, may anak akong pastor. Gusto nyo, may mga problema kayo, may mga sakit kayo, ginagamit siya ng Panginoon. Nabaliktad. Noon, ikinahihiya nila yung anak nila. Pagdating ng panahon, pinagmamalaki na nila. So, ibig sabihin yan, pag inuna mo pala ang Panginoon, siya na ang bahala. Paano niya i-turn everything into a blessing? Praise the Lord. Sa tingin natin, parang kabastusan itong ginagawa natin. Sa tingin natin, parang walang mudo tayo sa ating mga magulang. No. You are doing it not only for your own sake, but you are doing it for their benefits as well. Para din yan sa benefits nila. O, tingnan mo, sino mag-akala yung nanay ko? Hindi na yan nag-absent ng Sunday habang milakas yan. Hindi ko na yan tatanungin, Nay, magsimba ka? Hindi, automatic na yan. Magbihis na yan, sunduin mo na yan. Oh. So, praise the Lord. To God be the glory. Dati, dalawa yan sila nag-against sa paglilingkod ko sa Panginoon. Kaya pag i-hate mo lahat for the sake of the Lord, babaliktarin ng Diyos yan. Liligtasin ng Diyos yan. Praise the Lord. Basa, verse 11. Praise the Lord. Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. Yes, magpaturo tayo. Dahil sa ating mga kaaway, na masamang espiritu, ginagamit lang yung magulang natin, mga kapatid natin, mga ibang tao. Magpaturo tayo sa Panginoon sa kanyang way. Magpalid tayo sa plain path dahil sa ating mga kaaway. Hindi yung gagawa ng sarili nating daan para kunwari
tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. If ever you serve God, you have to use His own way, not our own way. Magpaturo tayo sa Kanya. There is a way which seemeth right unto a man's eye, but the end thereof are the ways of death. Sa tingin natin, tama, mabuti. Hindi pala yan ang ways ng Diyos. Ihahatid tayo sa ikakapahamak natin. Kasi ang akala natin okay na. Kaya, do not walk in your own way. Walang taong maliligtas na nag-i-establish ng kanyang sariling way. Let the way of God must be followed. Siya talaga ang dapat masunod natin. Alright. Minsan, dumadanas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Basahin natin, verse 12. Lord, deliver me not over unto the will of mine enemies, for false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty. Yes, wag mo akong ibigay sa kalooban ng aking mga kaaway dahil mga false witnesses. Ano ba yung false witnesses? Sa Tagalog. False witnesses. Mga saksing bulaan. Mga bulaang saksi. No? Nagwi-witness against me. Such as breathe out cruelty. Grabe yung galit nila sa iyo. Kaya, mag-pray lang tayo sa Panginoon. Lord, i-deliver mo nga ako from the hand of mine enemies. Sapagkat they are trying to accuse me into my misery. Doon sa pagka-miserable ko. Ay sigurado. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng deliverance. Kaya tingnan natin yung mga anak ng Diyos sa Bible, kung paano sila nanindigan in spite of all those death threats, in spite of all those imprisonments, in spite of those persecutions sa buhay nila. Yun ang dapat nating tandaan because these are the people who really love God with all their hearts. No? Basahin natin yan. 13, verse 13. Praise the Lord. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Yan. Ako'y nanghina na sana ngaliban. Ako po'y naniwala upang tingnan ang kabutihan ng Diyos sa lupa ng mga buhay. Alam niyo, huwag tayong tumingin sa mga taong mga negatibo. Huwag tayong tumingin sa mga taong hindi naligtas. Huwag tayong tumingin sa mga taong nag-disobey sa Diyos. Baka maya-maya sila ang masusunod natin. Tingnan natin yung mga taong buhay. Sino ba yan? Ano ba yung makukonsider ng Diyos na buhay sa paningin ng ating Panginoong Diyos? Sa paningin ng Diyos, whether you are existing in the flesh or no longer, but pag nakita ng Diyos sa buhay mo habang ikaw ay faithful sa Kanya, hanggang kinuha ka, wala, buhay ka pa rin sa Kanya. Kaya merong sinabi si Lord Jesus, paano natin makita yung mga living? Para tingnan natin yung kanilang nangyari sa buhay nila, how God dealt with them, miraculously, bountifully. That's why I had fainted unless I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. So yung goodness of the Lord, doon niya ibibigay sa mga buhay. Basahin natin sino yung mga examples na buhay. Basa, Matthew 22:33. Praise the Lord. I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Yan. Sinabi ito ng ating Panginoong Hesukristo. Abraham, Isaac, Jacob were dead already for so long time. Tagal lang patay. But still, God acknowledged it that they are living. And He is still the God of them. O, tingnan mo yan. Ibig sabihin niya, yung buhay na pananampalataya na ipinakita at nakita ng Diyos sa buhay nila. These are the living.
And the goodness of the Lord will be upon the land of the living. Kaya, kung di natin titingnan ang goodness of the Lord in the land of the living, madidismaya ka sa mga pagsubok. Pero kung tingnan natin at nakikita natin yan, ma-encourage ka. Because you will be receiving same thing with them if you follow them. Pag sumunod tayo sa kanila, same thing ang ating maangkin na blessing. Temporal and eternal. Praise the Lord! Kaya, sa panahon ni Moses, patay na si Abraham. Sa panahon ni Moses, patay na si Isaac. Sa panahon ni Moses, patay na rin si Jacob. Pero nung nakipag-usap ang Diyos kay Moses sa burning bush, anong narinig ni Moses sa bibig ng Diyos mismo? Basa. Exodus 3 verse 6. Praise the Lord. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Yan. Nakipagsalita ang Diyos sa kanila. Patay na si Abraham, patay na si Isaac, patay na si Jacob. But still, He is the God of them. I am the God of Abraham. I am the God of Isaac. I am the God of Jacob. He is not the God of the dead, but He is the God of the living. And the goodness of the Lord is upon them, or upon the land of the living. Kaya, tingnan natin sila. Praise the Lord. Huwag natin silang kaligtaan. Kaya, ano mang mga pagsubok sa buhay natin? Sundin lang natin. May mga kaaway ka sa buhay mo, o may nangangaway sa iyo, huwag kang magbago. Sa Panginoon, huwag kang ma-discourage. Tuloy pa rin yung gawa mong mabuti sa Panginoon. Tuloy pa rin yung kabutihan mo sa kapwa mo. Kasi mangyayari niyan, matupad yung sinasabi na, if a man's ways please the Lord, he can make his enemies to be at peace with him. Ganon. Tingnan mo si David. Di ba? Hinahabol-habol yung buhay niya ni King Saul. Pero ginawa ni David na i-please ang Diyos. Napapayapa niya yung puso ni King Saul. Sabi ni King Saul, Oh David, you are right, you are more righteous than I. I have done evil against thee, but you have rendered good to me. Therefore, David, God bless you, and someday you will be the king of Israel. O, ibig sabihin yan, hindi na nangaway si King Saul sa kanya. Kasi sa kakahabol ni King Saul, patayin si David. Ang ginagawa lang ni David, iwas lang ng iwas. Hanggang ibinigay ng Diyos sa kamay ni David ang kanyang kaaway, hindi niya ito pinatay. Niligtas niya ang buhay ng kanyang kaaway. Di ba? And because of that, it pleased God ang ginawa niya. He made his enemy to be at peace with him. Ganon din sa buhay natin. Praise the Lord. Kaya, maghintay tayo sa Panginoon. No? If you already sought God, no? Kung hinanap mo na ang Panginoon with your whole heart, hintayin mo ang kanyang mga blessings. Basa last verse 14. Praise the Lord. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Yes. Huwag kang matakot. God knows what is your capacity, and He will never give you such test above you able. No? Alam ng Diyos yung kapasidad natin. Hindi siya magbibigay ng pagsubok higit sa ating makakayanan. He is watching and He is upholding us in the time of test. Alam niya yung capacity natin. Huwag kang matakot. Just be strong in the Lord and in the power of His might. He will do the rest. Siya na ang kikilos sa kanyang buhay. God is strengthening us. God is giving us more strength. Kaya itong mga test na ito is to strengthen us, to elevate our faith, to promote us sa spirituality natin. Ganun niya.
Kaya wait on the Lord, be of good courage, He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Expect, meaning to say from God. Kaya napakadakila ng ating buhay na Diyos. Pag sinabi ng Diyos, hanapin niyo ako, hanapin natin siya. Huwag nating bitawan ang Diyos. Kaya He is the God of the living and He is not the God of the dead. Kaya buhayin natin ang ating faith, ang ating obedience sa Diyos, kasi siya yung magiging Diyos natin. He will be our deliverer, He will be our defender, He will be our provider, He will be our victory sa mundong ito. Kaya si Trump, parang natalo na talaga. Pero kung yung si Trump na yan, hindi siya carnal, spiritual siya, i-let go niya ang lahat. As long as he could win God in his heart, it doesn't matter. Ganun tayo. Praise the Lord. Kaya manalig tayo sa Panginoon. Mas marami pang bagay ibigay ang Diyos sa atin pagdating ng panahon. So, praise the Lord. Salamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Huwag nating hayaan, mahadlangan ang kanyang presensya sa atin. Lagi nating bigyan ng daan. Let us defend our faith na walang makakahadlang between us, between God and us, para tuloy-tuloy yung ating pagtanggap ng kanyang mga biyaya. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo, sa palagi niyo po sa aming paalaala. Kayo lamang po ang kasagutan ng aming hinaharap sa sanglibutang ito. Kaya huwag naming hayaan na mahadlangan ang inyong presensya dito sa amin. O anumang mga pagsubok na pahintulot niyo sa nadarating sa aming buhay, this is not for our fall, but this is, O Lord O God, how you make us stronger and stronger. Kaya patuloy po kayo, Lord Jesus, to give more spiritual understanding sa bawat buhay ng inyong mga anak. As David said, I had fainted unless I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Kaya sila yung aming titingnan kung paano sila nanindigan for your sake at sila'y tumanggap ng inyong pagliligtas. Ganon din po sa aming buhay. As David said, if my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Kaya marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin. Pagpalain niyo po, Lord Jesus, ang bawat buhay ng inyong mga anak. Patuloy niyo pong alalayan ang may mga karamdaman. Patuloy niyo pong palakasin ang mga mahihina. At patuloy niyo pong i-preserve ang bawat isa. And everyone, help us to be more stronger and stronger dyan sa inyo. Para sa ganun, kayo po ay aming mapalugdan. Marami pong salamat. You shower your blessings upon your people, good health, financial, and even spiritual above all. Pagpalain niyo po ang aming samba mamayang gabi. Pagpalain niyo po, Lord Jesus, ang lahat ng kongregasyon. Pagpalain niyo po lahat ng mga members. Pagpalain niyo po ang mga anak ninyo who are yet to be saved. Pagpalain niyo po kahit naman ang aming bansa, ang aming presidente. Pagpalain niyo po, O Lord of God, ang buong sanglibutan na sila ay makaangkin ng inyong ebanghelyo at magkaroon ng pagkakataon, maliwanagan at makapaggawa sa inyong kalooban. Marami pong salamat. Kayo po nagsabi naman hingin niyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Bless.
Amen.